Nagitla si Caroline sa narinig nito kasabay ng pagbagsak ng balikat. Nasa mukha nito ang pagtataka sa kahulugan ng sinabi ng young master. Back soon. What? Maging si Dominica ay kumpletong natigilan din sa narinig. Thanks to whom? Oh, so cheesy. Wika ni Alona. Nakatanaw ito kay Zeus at Kina na nakadistansya sa kanila. Binalingan nito ang malungkot na mukha ni Joaquin. Nakatanaw din ito sa dalawa habang nakapangalumbaba. Kung ako niyan, magpapatiwakal na lang ako. Biro nito sa kasyual na mukha habang nilalaro ang kamay ng isang bangkay ng halimaw. Sinabi mo pa, gatong naman ni Jacqueline. Matapos mong tawirin ang 7 bundok ay malalaman mo lang sa huli na may kasintahan na palang nililigawan mo. Magmumukmuk na lang ako sa sarili kong kwarto at hindi nalalabas pa habang buhay. Nag-appear pa ang dalawa pagkatapos. Tuwang-tuwa sa pang-aasar kay Joaquin. Naiiling na lang si Danny habang pinagmamasdan ng mga ito. Hindi na bago kay Danny ang pagkakaroon ng relasyon ni Zeus at Kina dahil nandoon din siya mismo ng araw na hinukom ang mga ito. Bumuntong hininga ito pagkatapos ay idinura ang kagat-kagat nitong damo. Noong una ay masaya siyang nawala si Zeus sa kanilang pamilya at natanggal sa seleksyon dahil nawala ang numero 1 niyang kakumpetensya para sa pagmana ng trono ng kanilang lolo. Pero matapos makita ang kaya nitong gawin ay malaking kawalan ito sa kanilang pamilya na siguradong panghihinayangan nila. Kung si Zeus ang mamumuno ng pamilya Loren sa hinaharap, ay tiyak na wala ng sino man sa mundo ang magtatangkang pabagsakin sila. Kung meron man, ay madali lang sila nitong ibabaon sa hukay. Where's Zio? Tanong ni Alona. He left already. Probably he's jealous like this other dude. Nakatawang tugon ni Jacqueline. Samantala, sa isang bahagi ng gubat, maririnig ang mahinang ringtone ng Stay Alive. Nagbumula iyon sa cellphone ni Zio. Irritabling dinukot nito ang cellphone nito sa bulsa, saka pinagmasdan ng screen yon. Hindi man nakarehistro numero ng tumatawag ay kilala nito kung sino iyon. Who the fuck set my phone's ringtone? Pinakaalaman ba nila ito? Inis sa sambit nito. Bumuntong hininga muna ito bago sinagot ang tawag. Makalipas ng ilang saglit ay nailing-iling na lang ito sa anumang sinabi ng nasa kabilang linya. Wag muna sa ngayon, not until he lower his guard down. Aside from that, saglit itong huminto dahil sa pag-aalanganin. No, never mind. Babalik na ako dyan. Seryoso nitong wika. Pagkasabi niyon ay pinatay nito ang tawag at saglit na tinitigan ng cellphone. Kumurbada ang gilid ng labi nito na kakahalataan ng pagkadismaya. Kasunod niyon ay ang bigla nitong paglaho sa kinatatayuan nito. Ano nang plano mo sa ngayon? Tanong ni Kina sa malumanay na boses. Dinampot ni Zeus ang kamay nito mula sa hita nito at inilipat iyon sa kanya. Pinagmasdan niya iyon. Plano ko? Saglit siyang huminto na parang binibitin si Kina. Unang-una sa lahat ay ang pakasalan ka, syempre. Binigyan niya ito ng matamis na ngiti sa kahinalikan ng kamay nito. Walang naging reaksyon si Kina sa ginawa niyang iyon. Seryoso ako, Sus. Sambit nito. I'm talking about the blood moon. Masaya kung natapos ng laban, nagtagumpay tayo sa laban sa kasamaan. Alam kong gaano kakahusay sa dati nating buhay. Your ability is beyond everyone's expectations, kahit na mismo sa mga tao ng Darshan. Darshan, iyon ang lugar na sinasabi ni Kina na lugar kung saan sila namuhay noon. Doon din galing si Natalia. Isa iyong lugar na puno ng mahika, salamangka, at iba't ibang bagay na hindi aakalain ng isang tao na totoo. Katulad na lang ng mga dragon, noong araw na nawala ng malay si Kina ay sinasabi nitong simula pagkabata hanggang sa kamatayan ay naranasan nitong mamuhay doon.
kaya ganoon na lang kalaki ang ipinagbago nito ng magising ito. Rason din kung bakit nakalimutan agad nito halos lahat ng nangyari sa buhay nito rito sa daigdig, na kalaunan lang nito naalala. Rason din kung bakit Lucas agad ang itinawag nito sa kanya pagkadilat ng mga mata nito. Natatawa pa siya minsan kapag naiisip niya yon. Hindi niya maiwasang magselos sa dati niyang katauhan. Naramdaman niya ang paghigpit ng pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Pero kilala ko rin si Luciana at ang demonyong pinagsisilbihan niya. They are more powerful kumpara sa inaakala natin. Kahit nakaragatan ay kaya niyang gawing impyerno. Wika nito sa may pag-aalalang tono. Hindi siya umimik. Nakatitig lang siya ng husto sa mukha nito, partikular sa labi. Sa kabila ng sinabi nito ay tila hindi niya iyon narinig. Naglalaro sa kanyang isip ng puntong iyon kung nagawa ba ni Lucas na mahalikan si Kina. Walang ano-ano, namilog na lang ang mata ni Kina kasabay ng pagkahinto nito sa pagsasalita nang biglang ilapit ni Zeus ang kanyang mukha sa mukha nito. Pagkatapos ng panandaliang paghinto ay itinuloy niya ang paglapat ng kanyang labi sa labi nito. Ilang segundo silang nasa ganoong estado. Pinakiramdaman niya muna kung anong naging reaksyon nito sa ginawa niyang iyon, kasabay ng pagdama niya ng malambot at manamis-namis na labi nito. Pero laking tuwa niya nang sinasabayan nito ang ginagawa niya kahit na nagpipigil ito ng hininga. Nakakabaliw iyon, lalo na't parang gustong-gusto rin iyon ni Kina. May kung anong sensasyon iyong ibinibigay sa kanyang isip at parang ayaw niya nang itigil pa nila iyon. Pero makaraan ng ilang saglit, ay marahan siya nitong itinulak papalayo. "Oh, what was that?" Tanong nito na namumulang magkabila nitong pisngi na agad ikinatawa niya. Parang nabasa naman ito ang iniisip niya kaya agad din itong nag-iwas ng tingin saka tinakpan ng mukha gamit ang buhok. Isinubsob nito ang mukha nito sa mga hita nito. "Ninakaw mo ang first kiss ko!" Sumbat nito sa hiyang-hiyang boses. "Bakit ipinagkaloob ko naman sa iyong unang haliko ah?" Nakatawang wika niya. "Patas lang tayo." Nag-angat ito ng tingin sa kanya na para bang binabasa ang mga mata niya. Batid niya rin ang iniisip nito ng puntong iyon, kaya kinunutan niya ito ng noo. "Opo, ni minsan po ay hindi namin ginawa na maghalikan sa labi. Sa pisngi, oo." Pag-ano niya sa mapaglarong tono. Sinusubukan itong basahin ang isip niya kung nagsasabi ba siya ng totoo. 2.5 taon silang nagkaroon ng relasyon ni Veronica, pero totoong si Kina ang unang babaeng nahalikan niya sa labi. "Still, you kissed her." Muli nitong isinubsob ang ulo nito sa mga hita nito. Napaka-cute nitong tignan ng puntong iyon. "Ah, so nagsiselos ka." Mapanud yung wika niya. "Paano kung sabihin ko sa iyong nagsiselos din ako kay Lucas?" Sinaman siya nito ng tingin. "But it was you, at sa ibang buhay yun. I'm talking about." Natawa siya. "So, nahalikan mo na nga si Lucas dati? I mean, ako?" Mas lalong namula ang pisngi ni Kina nang mapagtanto nitong hinuhuli niya lang ito. Sa pangatlong pagkakataon ay muli nitong itinago ang nahihiya nitong ekspresyon ng mukha sa mga hita nito. "Curious lang ako. Halikan lang bang ginawa niyo ni Lucas noon? I mean, natin pala. Maaari mo ba akong kwentuhan?" Namilog na lang ng husto ang mga mata ni Kina sa ibig sabihin ng tanong ni Zeus, habang nananatiling nakasubsob ang mukha. Kulang na lang ay umusok ang tainga nito sa sobrang pula ng mukha nito. Parang lahat ng dugo nito ay umakyat sa mukha nito at kumukulo iyon dahil sa sobrang init. Suminghap si Zeus sa pamamagitan ng kanyang pinagdikit na ngipin. "Alam mo na, kung naging magkasintahan na tayo sa dati nating buhay, ay nagkaroon ng karanasan." Mabilis na nag-angat ang mukha ni Kina. Agad naman nagpigil ng tawa si Zeus nang makita kung gaano kapula ang mukha nito. "Zeus, enough!
Inis na singhali nito. Hindi nakakatuwang pag-usapan at gawing biro yan. Kung gusto mong malaman, then finish your spiritual training. Magkasalubong ang kilay nitong tumayo at padabog na ng lakad papalayo. Natatawang sinundan niya ito ng tingin. Hey, darling, sweetie, babe, hintayin mo ako. Pabirong tawag niya rito bago sumunod dito. Sama-sama silang bumalik, kasabay niya sa paglalakad si Danny habang hindi naman kalayuan sa kanilang likuran si Joaquin. Nanahimik lang ito habang nakatungo ang ulo. Magkasalikop ang mga kamay niya sa likod ng kanyang ulo habang nakasunod ang tingin sa tatlong babae sa unahan. Pinapagitnaan ni Alon at Jacqueline si Kina na halatang ginigisa pa ng dalawa. Nangingiti na lang siya habang pinagmamasdan ng mga ito. Ito bang gusto mong buhay kaya mo tinalikuran ng ating pamilya? Tanong ni Danny, nakapamulsa ang mga kamay nito. Napasimangot siya sa naging tanong nito kahit alam niyang pabiro iyon. Talikuran? Hindi ba't nauna pa itong gawin iyon kaysa sa kanya? Hindi ba't gusto niyo rin namang maalis ako sa pamilya natin? Pabiro niya ring tanong pabalik. Natawa naman si Danny. Yeah, precisely. But I'm sure na kapag nalaman nilang tunay na kakayahan mo, ay paniguradong lulod sila sa harapan mo para magmakaawang bumalik ka sa ating pamilya. No doubt about that. Wika nito. Hindi mo naman sasabihin sa kanila, hindi ba? Nagkibit-balikat ito. Kahit sa akin nakakatawid ang balita. Kahit hindi ko sabihin sa kanila, ay malalaman at malalaman nila tungkol sa'yo. Tumanaw ito sa itaas. Sakali nang mangyari yun, tutulungan mo ba ang ating pamilya? Tanong niya. Ilang saglit itong natahimik. Tila hinahanap sa mga ulap ang mga tamang salitang dapat nitong isagot. I only traded information to Jason for that drug. Gusto ko lang namang maglibang. Hindi ko tatalikuran ng pamilya natin. Kaya, syempre, oo. Tugon nito pagkatapos ay tumingin sa kanya si Jason. Jason Zhang tricked me. Wala siyang sinabing habang buhay ko nang kakailangan gumamit nun para lang panatilihin ang pisikal kong kaanyuan. Kung alam ko lang. Kumurbad ang gilid ng labi ni Zeus at natawa sa pamamagitan ng kanyang ilong. Kaya nga nasa huli lagi ang pagsisisi. Wika niya. Ngumisi ito na sinundan ng mahinang pagtawa. May halo iyong pagkadismaya. Yeah, you're right. Parehas na napakunot ang kanilang mga noo nang maya-maya lang ay may sumalubong sa kanilang mga militar. Agad na naunawaan ni Zeus na baka humingi si Javier ng tulong sa mga ito. We're fine. Pagsusuplada ni Alona sa isang medic na lapitan sila ng mga ito. Mr. Campbell, isang militar na may insignia ng isang bituin sa balikat ang lumapit at magalang na sumaludo kay Danny. Isa itong one-star general o brigadier general kung tawagin. Pinakamababang ranggo ng mga general. Who told you to come? You shouldn't be here. Seryosong wika ni Danny rito. Nagsimulang kabahan ng general na ikinataka ni Zeus. Nakataas sa mga kilay na nagpalipat-lipat ang tingin sa mga ito. Nakatanggap kami ng impormasyon na may kakaibang pangyayari daw. There's nothing in here. Putol ni Danny dito. Walang pakialam kahit pa general ito. Umalis na kayo. Everything has been settled. Magalang lang na muling sumaludo ang general saka inutusan ng mga kasama na magsibalik. Hindi ko alam na malakas ka pala sa militar. Natatawang wika niya kay Danny. Mayabang na nagtaas baba ang balikat nito. Siyempre, ako pa. Wika nito sa aroganteng mukha. Nakita nilang nahinturin agad ang mga papaalis na militar nang isa pang general ang bumaba mula sa unahang mobil. Mabilis na nagsisaludo rito ang iba, maging ng brigadier general. Napabilog ang nguso ni Zeus nang makilala ito. Ito ang isa sa nagpahirap sa kanya noong kasagsagan ng kanyang war training. Hindi niya akalaing mula sa major general ay isa na itong 4-star general.
maging ito ay saglit na nahinto nang magtagpo ang kanilang tingin. Bahagya pang naningkit ang mga mata nito na animoy lilinaw ang paningin nito kapag ginawa nito iyon. Private. Sambit nito sa may melodiya at malalim na boses. Kasunod iyon ay ang makahulugang ngisi nito sa labi. Katulad iyon ng dating lagi siyang minamaliit nito. Ah, the cunning private, Zeus Lawrence. Wika ng general. Mahahalata ang pagkasarkastiko sa boses nito. Naglakad ito papalapit sa kanya habang nasa likod ang mga kamay. Nakapaskil sa mukha nito ang kakaibang ngisi na agad pinalitan ng pagkurbada ng ilalim na labi habang sinisiyasat nito ang katawan niya. Ang laki na ng pinagbago mo, bata ah. Puri nito sa mapang-uyam na tono. Hanggang ngayon ba, galit pa rin ito sa akin? Naitanong na lang ni Zeus sa kanyang isip habang natatawa. Major Asmenia, long time no see. Kayo din naman, ang laki na ng pinagbago nyo. Pinagmasdan niyang insignia nito sa balikat at gitnang dibdib. 4 na nakabordang bituin. Grats! Sambit niya. Siyempre, sa nang-uyam ding tono. Nagsalubong ang kilay ng brigadier pagkatapos ay lumapit ito kay Zeus sa naglalakihang hagpak. Show respect to the general. Mahinang singhal nito. Isang 4-star general ang nasa harapan mo ngayon kaya ayusin mong pananalita mo. Pagkasabi nito ay bahagya pa nitong iniyuko ang ulo kay Danny para humingi ng pasintabi sa ginawa nitong iyon. Mahinang natawa si Zeus. Hindi na ako private pero tinawag niya akong private. Kaya siguro naman ay ayos lang natawagin ko siya sa dati naming tawag sa kanya. Nakangiti sa pamamagitan ng matang pinagmasdan niya si General Osmeña. Di ba, Major? Mas lalong nainis ang brigadier dahil sa tila pang-aasar ni Zeus sa general. Sino itong baliw na itong kasama ni Danny? Naghahanap ba ito ng kapahamakan nito? Kilala ang brigadier general na iyon sa pagkakaroon ng maiksing pasensya. Kaya naman ay hindi ito nakapagtimpi at binunutan si Zeus ng baril. Pero nang puntong itinututok na nito iyon kay Zeus, ay laking gulat nila nang iglap lang ay ito nang may hawak ng baril at ang brigadier na ang tinututukan nito. Ni hindi nga nito inalis ang kanyang titig sa general. Paanong naagaw nito ang baril sa brigadier ng ganong kabilis? Kahit na nabigla sa pangyayaring iyon, ay alistong nagsibunot ng baril ng ibang sundalo at tinutukan siya bilang babala. Ang ilan sa sinisigawan siya at inuutusang ibaba ang baril. Hindi sila pinansin ni Zeus. Nakikipagpatigasan lang siya ng titig sa general. Naglalaro sa isipan niya ang mga naging karanasan niya noong war training niya. Ang mga pangmamaliit at pangmamahiya nito sa kanya. Lalo na sa ibang bagong recruit nitong katulad niya. Hey Major, sabihin mo, naubos mo na ba ang lahat ng mga duwag at mahihina sa batalyon nyo? Lahat na ba ng mga sundalo mo'y matatapang at mahuhusay na katulad ng sinasabi mo lagi noon? Saglit siyang huminto para hintayin kung iimik ba ito pero hindi ito nagsalita. Sumeryoso lang ito ng mukha habang unti-unting nagsalubong ang mga kilay. Nagpatuloy siya. Hindi ba't yun lang tinatanggap mo sa pangkat nyo? Lahat ng mga talunang katulad ko ay hindi nararapat na maging militar, hindi ba? Tanong niya. Ang boses niyang iyon ay kakahalataan ng pagkadismaya. Makaraan ng ilang saglit ay ngumisi ang general. Mabuti naman at naaalala mo pa yon. Mahina itong natawa. Of course, katulad nga ng sinabi ko ay isa yun sa patakaran ko. Kung mahina ka't duwag, lampat walang kwenta. Then, get the hell out of my army. Wika nito, naging mariin ang titig nito sa kanya. Umalingaw-ngaw iyon sa isip ni Zeus. Hindi iyon dahil sinabi yun mismo ng general sa kanya noon, kundi ay sa isa niyang kasamahan. Isa sa mga naging malapit niyang kaibigan noon. Mula sa dahan-dahan ay lumakas ng tawa si Zeus. Ibinaba niya ang pagkakatutok ng baril sa pantalon ng brigadier. Kung ganon, anong tawag mo rito?
Napatingin ang general sa itinuturo ni Zeus na ikinamilog agad ng mga mata nito, saka inilipat ang tingin sa nasisindak na mukha ng brigadier. Maging si Danny at Joaquin ay natawa rin nang makita ang pasang harapan ng pantalon ng brigadier. Dahil natutukol lang ng baril ay naihina sa takot. Can you even call yourself a general? Pang-aasar dito ni Joaquin. Dahil sa narinig ay mas lalo pang nahiya sa sarili ang general dahil sa ipinakitang karuwagan ng brigadier. Parang muli lang nitong nilunok ang sarili nitong idinura. Naiiling-iling na isinuksok ni Zeus ang baril ng brigadier sa pouch nito. Mukhang alam mo nang mangyayari sa'yo. Narinig mo naman ang sinabi ni General. Makahulugang sambit niya rito saka tinapik ng 2 beses ang pisngi nito. Pagkasabi niya niyon ay nilampasan niya ang mga ito, hindi alintana ang ginagawang pagtutok sa kanya ng baril ng ibang mga sundalo. Sumunod sa kanya si Danny at Joaquin. Masaya akong muli kang makita, General. Sa susunod nating pagkikita, siguro naman, magkakasundo na tayo. Walang lingong pahabol na wika niya sa nakatulala lang na general. Hindi nito pinansin ang kanyang sinabi, sa halip ay inundayan ng tadyak ang brigadier, kaya nabaling doon na nagtatakang tingin ng mga sundalo. Pero walang nagtangkang umawat sa mga ito. So, he's the general on your war training before? Wikang tanong ni Danny. Ninitian ni Zeus si Kina nang makalapit sila rito pero sinamangutan lang siya nito bago tumalikod at muli na namang dumistansya sa kanila kasabay sina Alona. Mababaw na bumuntong hininga siya bago tinugon si Danny. Mahabang kwento. Wika niya lang. Mag-aalas 5 na ng hapon nang makabalik sila sa bukana ng gubat. Nandoon at naghihintay ang mga nag-aalalang mukha ng buong pamilya Alanis. Sinalubong ng yakap ni Dominica si Kina. Apo, Kina, oh thank goodness you're safe. Sambit nito sa nag-aalalang boses. Yes, Grandma. Niyakap din ito pabalik ni Kina. Nasa gilid lang nila si Caroline na naghihintay ng pagkakataon upang mayakap din ito ang anak. May bahagyang ngiti lang sa labing lumapit si Javier kay Zeus habang inaalalayan ito ni Joey. Sus, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa naitulong mo sa pamilya namin, lalo ng pagprotekta sa aking apo. Wika nito, may pagkapanatag sa boses nito kaakibat ng taus-pusong pasasalamat. I don't know what exactly happened out there, pero base sa sinabi ng ibang young masters, which is truly unbelievable. Huwag niyo na pong intindihin pa yon. Ang mahalaga, nakabalik kami ng ligtas. Putol niya rito saka malugod na ninitian ito. Mr. Lawrence, may I ask if... Malikot ang mata ni Joey habang nakatungo ang ulo nito. You saw a woman wearing a mask? Tanong nito na ikinataas ng kanyang kilay. Nakita ni Joey si Natalia. Tumango siya. Siyang tumulong sa amin, pero naglaho din siya pagkatapos. Limitadong tugon niya. Nagkatinginan lang ang mga ito saka sina Ferdinand. What woman? Tanong ni Javier kay Joey. Wala dad. Tugon nito. Walang plano na ikwento kung anong nangyari sa kanila kanina. Matapos ng tila madramang hapon na iyon, napagdesisyonan na nilang magsibalik sa kanilang sasakyan. Napansin niya na wala na roon ng ibang bus. Ibig sabihin lang, ay nauna ng ibang young masters na magsibalik sa mansyon. Habang abala sila, wala silang kaide-ideya sa isang figura ng lalaking nakatayo sa may bukana ng gubat habang nakatanaw lang sa kanila. May malawak itong ngiti na literal na abot hanggang tainga. Ang MC iyon. Naramdaman ni Zeus ang presensya nito kaya mabilis na nilingon niya ang bukana ng gubat pero walang tao doon. What's wrong? Tanong ni Alona na huminto pa para lang balikan siya ng tingin. Wala. Wika niya lang saka nauna na ritong umakyat sa bus.
Dahil sa 2 bus na lang ang natira, isa para sa pamilya Alanis at ang isa ay para sa mga security personnel, napagpasya niyang makisabay sa bus ng pamilya Alanis. Para na rin siyempre makasabay niya si Kina. Pero mabilis na hinarang siya ni Caroline. Wait a minute. You're not supposedly be in this bus. Ano ka, sinuswerte? Doon ka sa bus ng mga gwardya. Mahinang singal nito na mataray na mukha. Mabilis na nagsalubong ang kilay ni Javier nang marinig ang sinabi ni Caroline. Caroline, tumigil ka. Si Zeus ang pumoprotekta sa anak mo, tapos pagsusupradahan mo siya, hindi ka pa nga nagpapasalamat sa kanya. Singhal nito na ikinatahimik ng buong bus. Maging ang driver na hindi naman nila kaano-ano ay pasimple na lang na tumitingin sa kanila gamit ang rear view mirror. Dad, what nonsense are you talking about? Lahat naman ng young masters ay nagtulong-tulong upang protektahan si Kina. Hindi lang ang lalaking ito. He's just taking all the credit all by himself para magpasikat. Napasimangot si Zeus dahil sa sinabi nito. Anong walang kakwenta-kwentang akusasyon ang pinagsasabi nito? That's right, Javier. Kung gusto mo siyang makasama sa biyahe, ay doon kayo sa bus ng mga gwardya. Ani naman ni Dominica. Daig pa ng mga itong may allergy sa presensya ni Zeus. Parang may allergy sila sa mga taong miyembro ng lower class. Well, miyembro na rin naman si Zeus ng lower class kung tutuusin. Wala silang pakialam sa kabutihang nagawa ni Zeus. Ang importante sa kanila ay ilayo nila ito kay Kina. Oh, you heard the news wrong. Sabat ni Joaquin na kakaakyat lang ng bus. Nasa likod nito si Danny. Yeah, partly. May naiambag din naman kami sa pagprotekta kay Kina. But it was Zeus who did all the part. He deserves to be in this bus together with us. Nalaglag parehas ang panganin na Dominica at Caroline sa pagkampi ni Joaquin kay Zeus. Lalo na nang tabihan nito si Zeus at akbayan na parang magkabati ng mga ito. Hindi lang ang mga ito nabigla, kundi ay halos buong pamilya ni Alanis. Kahit mismo si Zeus ay napakunot lang ang noo sa inasta ni Joaquin. Tanggap na ba nito na may relasyon sila ni Kina? Alam naman nila kung gaano kaayaw ni Joaquin kay Zeus, kaya ikinatataka na lang nila na kung anong meron at bigla na lang atang nagbago ang ihip ng hangin matapos ng marathon. Iniligtas niya kami sa gubat na yon kasabay ng pagprotekta niya kay Kina. There's no reason to hate him now. Without him, ay baka hindi na kami nakalabas pa ng buhay sa gubat. Nakangiting wika ni Joaquin na lalo lang ikinataka ni na Dominica. Ano ba talagang nangyari sa loob ng gubat na iyon? Totoo bang sinabi ni Javier na may sumulpot ngang halimaw doon at iyon ang mga atungal na narinig nila kanina? At talaga bang nagawa ni Zeus na protektahan sila sa mga ito? That's too impossible. Naisambit na lang ni Dominica sa isip nito. Kahit nagaano pa kahusay ang martial arts skills ni Zeus, ay kahit mga leon man iyon ay imposibleng makaligtas ito sa dami nun. Binalingan nito si Kina na may seryosong mukha lang ngayon habang nakatingin ito kay Joaquin. Darnie, is it true? Tanong nito sa mahinahong boses. Walang pagdadalawang isip na tumango si Kina. Opo, Grandma. He's telling the truth. Inilipat nito ang tingin nito kay Zeus. Zeus did saved us. Derechahang tugon nito. Nalaglag parehas ang balikat ni Caroline at Dominica. Kahit na sina Maylin ay hindi makapaniwala sa kanilang mga sarili. Sabay-sabay silang napatingin kay Zeus na may kalmado lang na ekspresyon sa mukha. Hindi nakapani-paniwala sa kanilang pagsulpot ng sinasabi ng mga itong kakaibang nilalang. At magkasalubong ang kilay ni Kina na umalis ito sa kinapupwestuhan nito at lumapit kay Zeus. Let's go! Wika nito sabay hatak sa kamay niya palabas sa bus. Hindi na nakayanan pa ni Kinang walang kabuluhang pangmamaltrato ng kanyang ina at lola kay Zeus. Kung ayaw nilang doon si Zeus, madali lang naman siyang kausap. Kina, where are you going?
Gulat na napatayo si Domenica sa kinauupuan nito upang subukang habulin si Kina. Si Caroline na napaawang na lang ang bibig nang makitang hatake ni Kina ang kamay ni Zeus, ay hindi na nagawa pang makakilos sa kinatatayuan nito dahil sa pagkabigla. Hindi pinansin ni Kina si Domenica na nagtuloy-tuloy lang. Tumabi naman sa daraanan sina Joaquin at Danny habang sumunod naman sa kanila si Alona. Saan tayo pupunta? Tanong ni Zeus na halatang nabigla din sa ginawa ni Kina. Huminto ito at pinagtatapunan ng matalim na tingin ng kanyang pamilya. Lalo na si Domenica. Kung hindi niyo papahalaga ng kabutihang ginagawa ni Zeus, don't even think of bothering me. Paggalit nitong wika, saka muling tumalikod habang hatak-hatak si Zeus. Hinayaan niya lang ito at sumunod dito. Naiwan si Domenica na gulantang sa inasta ni Kina. That man is starting to corrupt her. Nagbabago na siya ng ugali dahil sa pagsama niya sa lalaking yun. This is unbelievable. Iritang saan nito na kinalampag pang isang paa sa sahig ng bus. Napabuntong hininga na lang si Javier habang naiiling-iling sa inaasta ni Domenica. Sila itong hindi makatarungan ng pagtrato kay Zeus. Natural lang ganoon ang magiging reaksyon ni Kina. Nagbubulag-bulagan sila sa katotohanan. Karapat-dapat si Zeus para sa kanilang apo dahil sa kakayahan nitong protektahan si Kina. Dahil sang iniisip lang namang ito ay nagmula si Zeus sa lower class na pamilya. Yaman lang talagang iniisip namang ito at gusto namang ito ay mapunta si Kina sa katulad ni Joaquin. No, you're wrong, Lady Domenica. Parinig na sambit ni Jacqueline na pababa rin ng bus para sumunod kina Zeus. Hindi si Zeus ang bumago sa kanya, kung hindi kayo. Natigilan ng mga ito nang husto sa sinabi ni Jacqueline. Gusto sana itong kumprontahin ni Domenica pero nakababa na ito ng bus dahil sa tila ayaw bumuka ng kanyang bibig. Even Kina's best friend. Naimpluwensya na sila ng magaling na sus na yon. Inis na sambit ni Caroline bago ibalik ang cellphone kay Joey, saka naupo sa tabi ni Ferdinand. What if? Nagsasabi talaga ng totoo ang anak mo. Subok na pangungumbinsi ni Ferdinand kay Caroline. Oh, shut up! Agad na saway ni Caroline. Don't tell me na, nakainkwentro niyo rin ang sinasabi nila. Lumunok lang si Ferdinand at hindi na umimik pa. Iyon ang rason kung bakit napagkasunduan nilang ilihim ang nasaksihan nila. Dahil sa alam nilang hindi naman sila paniniwalaan ng mga ito. Parehas na nagkibit-balikat na lang si Danny at Joaquin pagkatapos ay bumabari ng bus. Lumipat sila sa bus ng mga gwardya. Nagulat pa ang mga ito na makita sila roon, lalo na nang makita magkahawak na kamay ni Zeus at Kina. Magalang na binati ng ilan sa mga ito si Kina at ang iba ay nanatili lang natahimik habang nasa malalim na pag-iisip. Move! Utos ni Kina sa mga gwardiya nakaupo sa pinakalikuran. Dali-dali namang nagsilipat ng pwesto ang mga ito. Natatawa na lang si Zeus sa sarili habang pinagmamasdan ng galit na mukha ni Kina. Anong nakakatawa? Biglang tanong nito pagkaupo. Naupo siya sa tabi nito habang maang-maangang nakataas sa mga kilay. Pati ba naman pagtawa niya sa isip ay nagagawa nitong basahin? Matamis niya itong nginitian. Natutuwa lang ako na muli mo akong ipinaglaban sa kanila. Salamat. Umamo ang ekspresyon ng mukha nito. Anong pinagsasasabi mo? Ibinitaw nito ang kamay nito. Ginawa ko lang naman kung anong tama. Dahil? Tanong niya sa mapanudyong tono. Hindi ito sumagot, sa halip ay nangalumbaba ito saka tumanaw sa labas ng bintana. Naramdaman niya ang pagtabi sa kanya ni Alona na nakikipag-unahan pa kina Danny. Tinadyakan nito si Danny. This is our seat, you morons. Doon kayo! Sinubukang hatakin ni Danny si Alona upang paalisin sa tabi ni Zeus pero kumapit ito sa braso ni Zeus
Zeus, help! He's bullying me! Nagpalipat-lipat lang ang iritableng tingin niya sa mga ito. Sa halip na tulungan nito, ay ibinitaw niya pa nga ang pagkakahawak nito sa kanyang braso. Natuwa naman si Danny nang makita iyon sa pag-aakalang silang tinutulungan ni Zeus. Pero parehas na napaawang ang bibig ng mga ito nang humiga siya sa upuan upang sakupin iyon at ginawang unan ang hita ni Kina. Hindi naman kumibo si Kina na hinayaan lang siya sa ginawa niya. Tsu! Pagtaboy niya sa mga ito gamit ang kanyang kamay. Upuan namin to, humanap kayo na sa inyo. Aba, susuluhin mo na ngayon si Kina? Nakapamiwang na protesta ni Jacqueline. Mapaglarong tinanguan lang ito ni Zeus saka ipinikit ang mga mata. At saka pakunwaring matutulog. Dismayadong nagsialisan ng mga ito sa harapan nila, tsaka nagbardagulan sa pag-aagawa ng unahang upuan. Narinig niya ang pagpapakawala ni Kina ng mababaw na buntong hininga. Salamat nga pala. Mahinang sambit nito. Muli niyang idinilat ang kanyang mga mata upang pagmasdan ito. Umayos siya ng upo. Hindi pa kita na papasalamatan after what you did earlier sa pagligtas ni Natalia sa amin. Humarap ito sa kanya. Gusto kitang pasalamatan sa paraan na gusto ko pero inunahan mo ko. Kumunot ang kanyang noo dahil sa pagtataka sa sinabi nito. Inunahan saan? Tinitigan siya nito ng mata nitong pinapakinang ng ilaw ng bus. Kumabog sa paraan ng pagkasabik ang dibdib niya nang mapagtanto ang kahulugan ng sinabi nito. Plano ba nitong? Bago pa man siya makapag-isip ay inilapitan nito ang mukha nito sa mukha niya. Siya naman itong nabigla ngayon nang halikan siya nito. Ipinikit niya na lang ang kanyang mga mata upang damhin iyon. Wala ni isa man doon ang nakapansin sa ginagawa nilang iyon na lahat ay nakatuon ng atensyon sa apat na nagtatalo-talo at naghihilahan sa unahan. Pagkatapos maligo ay nagmamadaling nagbihis si Zeus. Plano niya sana ngayong mag-ayos at maglinis. Babalik ako, dyan ka lang. Wika niya sa mga gamit. Para namang aayusin ng mga ito mga sarili nito. Pagkalabas ng subdivision ay nag-antay siya ng dadaang taxi. Tinignan niya ang laman ng kanyang wallet at nakita ang ilang pares ng libo doon. Suminghap siya. Kailangan niya nang bumalik ulit sa pagpa-part-time job. Sarili na lang ulit niyang aasahan sa ngayon. Zeus! Rinig niyang tawag sa kanya ng pamilyar na boses ng isang lalaki. Sinundan pa iyon ng isa. Hindi pa man yan nililingon ng mga ito ay napasimangot na siya. Yumuko siya upang ilagan ng paparating na kamay sa kanyang likod na aktong aakbay sa kanya. Napabilog ang uso ni Andre dahil sa pagkamangha. May mata ka ba sa likod? Tanong nito habang pabirong sinisiyasat ang likod niya. Zeus, wanna hang out with us? Tanong ni Sasha, may subo-subo itong lollipop. May lakad ako. Seryoso at tipid niyang tugon. Muli ay yumuko siya upang ilagan ng tangkang pag-akbay ulit sa kanya ni Andre. Napakamot na lang ito sa ulo. Kung kailan ka pa natanggal sa pamilya niyo, saka ka pa naging abala masyado. Wika ni Sasha, may pagkadismaya sa tono nito. Tinaasan niya ito ng kilay at nagpalipat-lipat pa ang kanyang tingin kina Jonas at Totoy na tumatangu-tangu pa na, tila nababasan tanong sa isip. Bago binalangan ng tingin ang nakabungis-ngis na mukha ni Andre. Agad naman itong nagpaliwanag. You are now an official member of lower class. Napag-isip-isip ko, baka okay lang namang malaman na nila tungkol sa'yo. Isa pa, mga tropa mo kami, di ba? Tumingin ito kina Jonas na tila humihingi ng pagsang-ayon. Nagsitanguan naman ang mga ito. Bigatin ka pala dati eh. Sana man lang ipinaalam mo kaagad sa amin para unang araw pa lang ay ipinaglinis sa kita ng sapatos. Wika ni Totoy. Mahina itong binatukan ni Jonas. Hindi kasama ng mga ito si Isaac na ikinataka niya. Nasaan yung isa? Tanong niya sa mga ito. Si Isaac ba? He's busy studying right now. Alam mo naman kung gaano kahalaga sa kanyang grado. Natatawan tugon ni Jonas.
That mobster, hindi mo akalaing miyembro ng gang sa sipag mag-aral. Ani naman ni Andre. Siya nga pala, sasama ka ba sa amin mamaya? Bar? Tanong nito. Binigyan niya ito ng hindi siya interesadong tingin. Marami akong gagawin mamaya. Makikita ang pagkadismaya sa mukha ng mga ito. Marahil ay iyon ang pakay ng mga ito sa kanya. Napailing-iling na lang siya sabay tumanaw sa magkabilang direksyon ng kalsada upang tignan kung may taxi ng paparating. Sakto namang may padaan kaya nakahinga siya ng maluwag. Para yung isang tagapagligtas niya ng puntong iyon sa mga asungot na ito. Pinara niya ang taxi at nagtungo sa mansyon ng pamilya Alanis. Pagkarating ay nandoon at naghihintay nga mga young masters habang nakatayo sa magkabilang patio. Nandoon ang lahat maliban sa kanya. Pasimple sana siyang makikihalubilo sa likuran ng mga ito, pero nakita siya ng isa. Makikita sa mukha nito ang pinaghalong pagkagalak at pagkamangha nang makita siya. Walang salitang lumabas sa bibig nito kahit na mukhang gusto siya nitong batiin. Sa halip, ay ang kamay nitong ginamit itong pambati sa kanya sa pamamagitan ng pagpalakpak. Mula sa isa hanggang sa maging sunod-sunod iyon. Natahimik ang abala sa bulungan at pag-uusap na magkabilang patio. Lahat napabaling ang tingin sa likuran, diretso sa kanya. Ang tanging natirang maririnig na nag-uusap ay ang tila nagtatalo sa may maliit na entabladong sina Domenica at Javier na mahina niya lang na nauulinigan. Maging na ang ibang young masters ay nag-umpisa ding pumalakpak na ikinataka niya. Gayunpaman, ay nanatiling seryoso ang kanyang mukha. Anong meron? Dahil ba yan sa nangyaring pagligtas niya sa mga ito kahapon? Paraan ba ito ng kanilang pasasalamat? Natutuwang nilapitan siya ni Danny. Insan, nakangiting bungad nito. Kanina ka pa namin hinihintay. Bakit ang tagal mo? Tinaasan niya lang ito ng isang kilay, inaalam sa mga mata nito kung anong kahulugan ang nangyayaring iyon. Ang tanging nakikita niya ay pagbati. Pagbati saan? Anong meron? Tanong niya. Ipinapahiwatig ng nagsalubong niyang kilay kung gaano siya nagtataka sa inaasta ng mga ito. Kung gusto siyang pasalamatan ng mga ito, hindi naman siguro kailangan ganitong kadrama, hindi ba? Isa pa ay pinasalamatan na siya ng mga ito kahapon. Mapaglarong inakbayan siya ni Danny saka niyugyog ang kanyang balikat. I'm sure you're gonna like it. Wika nito na lalo niya lang ikinataka. Makikitang padabog na pag-alis ni Domenica sa may entablado na agad sinundan ni Caroline. Ano man ang pinagtatalunan nito at ni Javier, ay malinaw na may kinalaman iyon sa kakaibang inaasta ng mga kalahok. Nagsihinto lang ang mga ito sa pagpalakpak nang marinig nilang matinis at tunog na likha ng mikropono. Gentlemen, panimula ni Joey. Sa kabila ng naging komosyon sa may entablado, ay masaya pa rin ang mukha nito. Thank you for participating in this wonderful event. Nandahil sa pagtitipon-tipon nating to, ay nakita nating lahat kung gaano kahusay ang bawat isa sa inyo. Nagpakawala ito ng natural na buntong hininga. Hindi lang kami at hindi lang kayo. Maraming salamat sa inyong pakikilahok sa naganap na palaro. Masayang nagdiwang. Natapos silang walang samaan ng loob at iganalang ang pagkapanalo ni Zeus. Magkahawak ang kamay habang naglalakad si Zeus at Kina sa tahimik na kalsada sa loob ng subdivision. Mabagal habang maliliit lang ang mga hakbang na ginagawa nila, tinadama ang preskong simoy ng hangin ng papalapit na gabi. Naramdaman ni Zeus ang bahagyang paghigpit ng pagkakahawak ni Kina sa kanyang kamay. Para siyang nahuhulog dito ng paulit-ulit dahil sa kung gaano ito kaganda. Pagdating nila ng mansyon, sinalubong si Zeus ng irap ni Domenica, hindi sila pinansin ng matanda. Banayad na pinisil niya ang kamay nito. Ayos lang, balang araw, magbabago rin sila. Wika niya sa kasyual na tono. Bumuntong hininga si Kina kasabay ng pagkalma na mukha nito. I know, but it's so unfair. Kahit na nakikita naman nila kung gaano kakahusay, it's like nothing to them. All they think about is money, wealth, and it's really annoying.
Nagpatuloy sila sa paglalakad. Hindi kalayuan sa kanilang likuran ay nakasunod sina Alona at Jacqueline. May sariling mundo ang mga ito. Pasensya na sus. Pinutol ni Kinang panandali ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi mo deserve ang pagtrato nila sa'yo. Gusto ko lang namang tanggapin ka nila. Tiningnan na ito sa kalmadong ekspresyon ng mukha. Huwag mo na silang alalahanin. Hindi naman mababago ng pagtrato nila sa akin ang nararamdaman ko para sa'yo. Bahala sila sa mga buhay nila. Wala siyang pakialam sa kanila. Ang mahalaga lang sa kanya ay si Kina. Tila kuminang ang mata ni Kina dahil sa sinabi niya. Isinandal nitong ulo nito sa kanyang bisig. And what do you feel for me? Tanong nito sa mapadnodyo at malambing na tono. Naghahangad ito na marinig ang tamang sagot sa tanong na iyon. Mahinang tawa lang itinugon niya rito at mapaglarong pinisilang ilong nito. Pagliko nila sa sumunod na kanto ay humabol sa kanila sina Alona. What's up, you two? Tanong ni Jacqueline, makikita ang panunukso sa mga mata nito. Pinag-uusapan lang namin kung saan masarap kumain ngayon. Casual na tugon niya na sinundan ng pagkibit-balikat. Speaking of which, sabat ni Alona sa nagagalak na mukha. May alam akong perfect spot. Yeah. Alona had a brilliant thing suddenly appeared into her brain. Kahit ako'y naku-curious. Wika ni Jacqueline. Where? Tanong ni Kina. Nakataas ang isa nitong kilay, dala rin ng kuryosidad. Oh, it's a little place I know. Tugon ni Alona sabay kindat. Magugustuhan yung lugar na yon. Nagpalitan lang ng tingin ng tatlo bago sumunod sa patalon-talon pang maglakad na si Alona. Pumara ito ng taxi at naupo sa passenger seat habang magkakatabi naman silang tatlo sa likod. Ibinulong lang ni Alona sa driver kung saan ang kanilang destinasyon na mas lalo pa nilang ikinataka. Ano na namang pakulo nitong babaeng ito? Hindi rin nagtagal, huminto ang taxi sa tapat ng isang pamilyar na bar na siyang pinakamalapit na bar sa kanilang universidad. Galak na bumaba ng taxi si Alona samantalang napasampal naman sa noo si Zeus. Sinasabi niya na nga bang may isang napakaganda na namang ideyang pumasok sa isip ng babaeng ito. Talagang ang sarap nitong ilagay sa bulsang may zipper at ipadlock ito sa loob upang hindi na ito makalabas pa. Pare-parehas na nahinto sila sa pwesto kung saan sila bumaba at iniwanan ng taxi. Habang si Alona ay tuwan-tuwang iminuwestra ng kamay ang bar. It's a great place, right? Namiwang na lang si Zeus sa pagkadismaya sa kabinalingan ng tingin si Kina. Nakatulala lang ito habang nakatitig sa gusali ng Paraisong Tunay Bar. Pumuntong hininga siya sa kahinawakan ng kamay nito. Sa iba tayo, hayaan mo na lang si Alona. Wika niya sa malumanay na boses. Ang lugar na ito, bulong nito. Pinapakinang ng makukulay na ilaw ng bar ang nag-uumpisang mamasang mata ni Kina. Ay ang lugar kung saan nag-umpisa ang lahat. As if that was really meant to happen. Natigilan at napatitig siya rito nang maintindihan ang ibig nitong sabihin. Tama, kung hindi nangyari ang bagay na iyon, ang masamang gabing iyon, magkakakilala kaya sila? Marahil ay oo, sa ibang pagkakataon. Sa ibang anggulo kung saan ililigtas niya pa rin ito sa isang sitwasyon. O baka uulitin lang ng uulitin ng gabing katulad ng gabing yon hanggang sa ipagtagpo sila ng tadhana. Dahil nakatadhana na talaga sila sa isa't isa. Come! Nagulat siya nang ito mismo ang humila sa kanya papasok ng bar. Teka, sigurado ka bang? Hindi na niya itinuloy ang sasabihin niya nang biglang bumagal ang takbo ng oras habang tinititigan niya lang ito at bawat indayog ng buhok nito. Ang pagkakataong iyon, napaka-pamilyar noon. Kung noon ay siyang may hawak-hawak sa kamay nito habang inaalo palabas ng bar na iyon, si Kina naman ito ngayong humihila sa kanya papasok. Parang nakikita niyang isang panibagong umpisa nila kasabay ng kakaibang pakiramdam ng pagbabalik nila sa lugar na iyon. Napangiti na lang siya. Nagbalik lang sa normal ang lahat pagkapasok nila ng bar. Hindi katulad ng dati,
Ngayon ay may banayad lang na tugtog na nagmumula sa pianong pinatutugtog sa may entablado ang pumupuno sa atmosfera ng silid ng bar. Ang mga sumasayaw sa may gitna ay halos puro magkasintahan. Karaniwang mga estudyante lang din ng dalawang kalapit na universidad. Sus! Parehas na nahinto sila ni Kina nang salubungin sila ni na Andre. Naglulundag ito sa tuwa pagkalapit nito sa kanila. Ha! You naughty moron! Akala ba namin ay busy ka? Humagikik na saad nito. Busy saan? Sa date yung dalawa? Hindi umimik si Zeus. Nasa gulat lang siyang estado. Nawala sa isip niyang nagyaya nga pala mga ito kaninang pupuntang bar. Kung naalala niya rin naman ay hindi niya agad may isip na dito ang tinutukoy nila. Pero hindi rin naman malabo iyon. Pagmamay-ari ni na Andre ang bar na ito. Saan pa bang bar ang tinutukoy nila? Hindi siya umimik. Ayaw niyang sirain ng kakulitan ng mga ito ang gabi nila ni Kina. Wait! Nasa estado pa rin ng pagkagalak si Andre nang bigla itong tumakbo papunta ng entablado at pinahinto ang tumutugtog ng piano. Nang dahil doon ay nagsigilid ang mga nagsisisayaw, hinintay kung anumang pakulo meron si Andre. Ang ilan sa mga ito ay medyo nairita pa. Good evening everyone! Malawak ang ngiting wika nito sa mikroponong nakalagay sa stand. Ngayong gabi, gusto kong masaksihan yung husay sa pagpapiano ng aming kaklase. Ipinanganak na mahusay, talentado sa lahat ng bagay at pinakagwapo sa lahat ng mga gwapo. Walang iba kundi si Zeus. Galak na wika nito na sinundan ng pagpalakpak na ito lang ang bukod tanging gumagawa. Kung hindi lang sinabayan ni Jonas sa Totoy, napatakip na lang sa mukha si Zeus dahil sa pinaghalong pagkadismaya at pagkainis. Hindi nga nito alam kung marunong pa siyang magpiano. Basta na lang nito iyon ipinapagawa sa kanya nang walang pahintulot siya. Marunong kang tumugtog ng piano? Bulong ni Kina, hindi may pagkakailang medyo pagkasabik sa tono ng boses nito. Saglit na kumunot ang kanyang noo bago itong nginitian. Medyo. Tugon niya. Nagsimulang mag-cheer sina Jonas para sa kanya na sinabayan naman agad ni na Alona. Ganoon na rin ang ginawa ng ibang tao doon kaya wala siyang nagawa kundi pagbigyan ng kalukuhang iyon ni Andre. Mukhang gusto rin naman ni Kina na gawin niya yon. The stage is yours, young Master Zeus. Mapaglarong saad ni Andre pagkaakyat niya ng entablado. Sinaman niya lang ito ng tingin bago naupo sa harap ng piano. Hindi siya mahilig tumugtog ng kahit anong instrumento, pero isa sa mga naging pagsasanay niya noon ay ang pagtugtog ng piano. Hindi niya lang alam kung marunong pa ba siya sa tinagal-tagal na ng panahon. Saglit na tinitigan niya iyon. Kasabay ng paglapat ng kanyang mga daliri sa kinito ay ang paghanda ng kanyang mga paa sa pedal. Nagbalik sa kanya ang pamilyar na pakiramdam na katulad ng nakaupo siya sa harap ng piano sa napakalawak na bulwagan ng kanilang family manor. Pakiramdam niya ay kahapon lang nangyari iyon. Sinubukan niyang alamin kung gaano kalambot ang bawat key kaya pinindot-pindot niya muna iyon. Nainip naman ang iba sa ginagawa niya at iniisip na baka pinaglololoko lang sila ni na Andre. Is he going to play or what? Inip na tanong ng isang babae. Baka hindi naman talaga marunong tumugtog ang lalaking yan. Maririnig pang wika ng isa. Pero nagsitahimik din ang mga ito nang mag-umpisa siyang tumugtog. Agad na napuno ang silid ng bar ng matamis na melodiyang nililikha ng mga daliri niya. Nakakagaan iyon sa pakiramdam habang tumatagal. Makikita ang pagkamangha sa mukha ng mga ito, lalo na nang pumikit siya. Bukod pa roon, ay napakabilis ng mga daliri niya na animoy kabisadong-kabisado niya ang bawat posisyon ng key. Ang mga daliri niya lang ang kumikilos, pero para na rin siyang kumakanta sa pamamagitan yun. Ang pangkat ni na Andre, kasama si na Alona, ay tila pinananuyaan ng balahibo dahil sa sobrang pagkamangha sa kanya. Gaano nga ba siya katalentado? Pati ba naman sa pagpapiano ay bihasa rin siya?
Si Kina, na nakatitig lang ng husto sa kanya, ay nagsimulang pumatak ang luha sa sobrang tuwa, lalo na nang maunawaan ang ipinapahiwatig ng tinutugtog niya. Ang bawat melodiyang nililikha ng pianong iyon ay paraan niya ng pagsasabi ng nararamdaman niya. Kung gaano siya kasaya ngayon. Sa pamamagitan nun ay ikinukwento niya sa lahat ang simula ng araw na nagkakilala sila na walang ibang nakakaunawa kundi si Kina lang. Makalipas ang ilang saglit, nagulat na lang ang lahat sa biglang pag-akyat ni Kina sa entablado na ikinahinto ni Zeus sa pagtugtog. Napatayo siya upang salubungin ito. Saglit siyang natigilan at napalunok nang maunawaan kaagad ang intensyon nito na nabasa niya sa mga mata nitong namumungay at nangungusap. Siyempre, ay inihanda niya ang sarili niya kahit na hindi niya inaasahan iyon. Sa paglapit pa ni Kina at paglapat ng katawan nito sa katawan niya, pagdampi ng kanilang mga labi sa isa't isa, ay sabay-sabay na nagsilaglagan ang panga ng lahat ng kalaunan ay sinundan ng aprobadong palakpakan at hiyawan. Nahinto rin si Zeus at Kina sa kanilang ginagawa at sabay na masamang pinagmasdan ng mga kaibigan. May kinuha si Zeus sa kanyang bulsa, isa iyong singsing. Marahan siyang lumuhod sa harap ni Kina. Nakangiting nagsalitang, "Will you marry me, Kina?" Naluluhang tumango ang dalaga, sa wakas, malaya na sila natapos na ang lahat. Masaya nilang haharapin ang panibagong bukas. Makalipas ang 2 linggo ng preparasyon, halos lahat ng nakatunggali ni Zeus, mga kaklase, kaibigan, ay dumalo sa kasal nila ni Kina. At nang makumpleto sa kaligayahan ni Kina at Zeus, ay ang makitang nasa harapan nila ang kanyang pamilya, ang kanyang lolo na luluhang niyakap ni Zeus, ang lolo at daddy niya. "Salamat, Dad." "Salamat, Lolo. Napatawad yun na ako. Isang napakalaking regalong pagdalo nyo sa napakahalagang araw sa amin ni Kina. Apo, bumalik ka na sa amin. Naghihintay ng para sa'yo. Para sa bubuin mong pamilya." Nakangiting umiling si Zeus. "Salamat, Lo. Pero nakapag-desisyon na ako, mas pinili namin ni Kina na mamuhay ng normal tulad ng mga simpleng tao. Sana maintindihan niyo ang desisyon ko." Tumango ang matanda. "Pinahahanga mo ako, Apo. Isa ka talagang Lawrence. Huwag mo lang kalilimutan na dito lang kami kung mangangailangan ka. Palaging bukas ang pinto sa inyong mag-asawa." Samantalang sa hindi kalayuan, natanaw ni Zeus ang pamilya ni Kina, ang kanyang biyanan na si Caroline, kasama ang ina nitong si Dominica. Hindi makatingin ang mga ito sa binata. "Zeus," simula ni Caroline, hindi malaman kung saan magsisimula. "Patawarin mo kami sa mga panlalait at sa masasakit na salitang nabitawan ko ng pamilya ko. Magkamali kami ng pagkakakilala sa iyo. Sana mapatawad mo ko." Humahagulhol na wika ng matanda. "Naiintindihan ko kayo na kapakanan ni Kina lang ang iniisip nyo. Pero pinapangako ko sa inyo na mamahalin ko at poprotektahan si Kina sa lahat." Pagkatapos ng kasal, napagkasunduan ng mag-asawa na bumukod ng bahay. At makalipas ng ilang buwan, nagbunga ang pagmamahalan nila ni Zeus at pagkalipas ng 9 na buwan, nagsilang si Kina ng kambal. Isang babae at isang lalaki na pinangalanan nilang Kiana at Zion, na mas nagpatatag sa pagmamahala nila at paglalapit ng 2 pamilya. Tinakasan ni Kina at Zeus ang mga magulang at lolo at lola nila, nakatuon ang atensyon ng mga ito sa anak nila. Magkahawak ang kamay na nakatingin sa pagsilay ng araw, parang pagmamahala nila. Pagkatapos ng dilim, muling sisilay ang liwanag. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Zeus at Kina. Alam ko pong napahaba ang ating kwento. Humihingi po ako ng pasensya at pinapangako